Hey guys, kamusta kayo lahat? Pinoy Crypto Miner nga pala ulit. And kamusta guys? Kamusta ang pagmimina natin? Kamusta kayo lahat? Shoutout sa mga kasama natin sa Discord and sa Facebook. Shoutout sa inyo lahat. And happy mining guys. And in this video, ipapakita ko lang sa inyo yung bago kong mining rig frame na wood, old school. Bali ito yung ginagamit nila way back 2017, 2016 wood type mining frame. And itong nasa harapan ko ngayon is good for 6 GPU. And ang purpose nito guys is ginagamit nila dati is for open frame siya, rather than doon sa gagamitin mo na direct sa motherboard, which is yun yung pinaka-classic dati na lahat ng mga motherboard dati na ginagamit nila is merong 3 16-pin PCIe slot, kaya nakadirekta agad sa motherboard nila. So ito yung nagawa nila dati, and which is gusto ko rin siyang i-cover ngayon. And nasabi ko na rin to guys. Actually gumawa ako ng isang video na kung ano ba yung mga kailangan na items para makapagsimula sa crypto mining. And ito yung isang suggestion ko sa mga gustong pumasok sa mining na low budget. And reliable siya guys, napaka-easing gawin. And yung cost niya is very less, sobrang liit compare sa gamit ko ngayon na aluminum mining frame, which is okay siya, maganda siya. And ang problema nga lang, downside niya is mataas yung price, lalo na ngayon. Ang alam ko aabot na siya ng 10,000 yung ganito. And para sa akin, kung sa mga nagsisimula pa lang sa mining, is hindi siya okay. Mas okay na lang na bilhin mo na lang sa GPU. And then guys, ang i-build pala natin ngayon is an HiveOS mining rig, which is may mga nag-request kung paano ba gamitin ng HiveOS, which is ito na, sasabihin ko na siya. And ipapakita ko lang kung ano yung mga gamit kong parts, which is yung meron ako dito extra na V1000 gold rated Cooler Master. And since isa lang yung GPU na gagamitin natin, meron ako dito dual 8-pin. 6-pin siya, yung papunta sa PSU, pero dual 8-pin siya guys. Ang ganitong cable guys is rated siya ng around 220 to 230 watts na kaya niyang i-handle. And then PSU cable guys, 4+4 CPU cable. Next is yung 24-pin para sa motherboard. And adapter. Itong adapter na to guys is galing sa XFX na sa box. Ito yung pinaka-free ng XFX guys. And di ko lang sure kung mayroong ganito sa mga ibang GPU na may free. It's dual 16 female to single 8-pin male type. Next is meron ako dito guys na motherboard, Asus Prime Z270. Itong motherboard ko na to guys is meron siyang default na 6-pin 6 PCI slot, and meron siyang extra na M.2 port
na kung sa mga hindi nakakalam, yung M.2 port, ito yung kung saan kung meron kang kung may bago kang generation ng ng SSD, yung maliit, like yung mga Samsung Evo, dito mo siya nilalagay guys. Pero since hindi naman natin kailangan ng mga ganong memory, and gagamit naman tayo ng it's either thumb drive or SSD. Pero sa ngayon guys, gagamit muna ako ng flash drive. And ito siya. And ang gamit ko na CPU is Pentium. And yung Pentium na to guys is LGA 1151 socket. And lagi namin sinasabi, lahat kapag bibili kayo ng mga motherboard, lagi nyong i-check sa likod ng box, or kung wala man siyang box na nabili nyo, check nyo lang sa pinaka-website kung ano ba yung mga compatible niyang CPU. Like LGA 1151 socket, yung mga yan. Better to check guys bago kayo bumili para hindi masayang yung pera. Then next is meron akong memory RAM na 8GB. It's DDR4, which is applicable na naman sa motherboard na to. Ang palaging magka-match to guys, CPU, RAM, and motherboard. Yan lang lagi ang magkaka-match lagi. And since sa HiveOS guys, or Linux-based operating system, ang kailangan lang na minimum is at least 4GB, pero ang binili ko guys is 8GB. Since magkano lang naman yung diferensya, and just in case man na lilipat na ako sa Windows OS, hindi ko na kailangan palitan ng memory RAM. So okay siya, hindi mo siya kailangan mag-add pa, sayang yung pambili mo. Next, meron ako dito flash drive na 128GB, which is ang kailangan mo lang naman dito sa sa HiveOS or Linux OS is 16 minimum, 16 gig. Wala naman ako makita guys na 16 and cheap lang naman to. So ito na yung binili ko sa 3.1 USB type, 3.0 I mean. And dito natin i-burn yung flash, yung image ng HiveOS. Same like sa ginagawa natin sa mga Windows. And meron ako dito Riser version 6. And ito yung mga lumang Riser guys, pero halos bago pa itong mga ito, hindi ganun nagamit. And ang pinagkaiba nito guys, wala siyang mga Molex. Kung nakikita nyo banda rito, meron siyang mga Molex pin and 15 pin SATA slot. So meron lang dito guys, para pang power nito is yung 6 pin na mamaya papakita ko sa inyo. And meron ako dito na actually dalawa sila, pero isa lang muna nilalagay ko na XFX 8GB Black Edition, which is ang kaya nito is around almost 33 megas. I'm not sure bakit sobrang taas ng kayang i-achieve ng mga XFX ko sa HiveOS, pero sa Windows ang maximum na kaya ko lang i-achieve is around 32.5. Pero siya, medyo hindi siya stable. So kaya niya is mga 31.8, 32 to be exact. And so ano bang pinagkaiba ng guys ng HiveOS tsaka sa Windows? So Windows ay sa HiveOS pala siya guys, is Linux-based operating system siya na open source siya. And friendly user siya, mas cheap, kasi hindi mo na siya kailangan na gamitan ng monitor. Since sa Windows type, Windows mining, kailangan mo palagi ng tawag nito, monitor. And since wala naman akong extra guys na monitor, why not subukan natin yung HiveOS. And meron ako dito laptop, which is ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano mag-register or mag-connect, kung paano yung step by step. And hindi ko na papatagalin guys, simulan na natin i-build to.
Let's go. Yes, ayan. So, magaan lang to guys. Yan. Magaan lang to. Sobrang gaan lang nito. Parang wala pang 1 kilo eh. Ang ginagamit nila yung panggawa sa sa mga pintuan. Alam ng mga karpentero diyan guys sa mga sa mga taga Pinas. Pa-customize na lang. Maganda rin to ah. And then ngayon ilalagay na natin itong motherboard. Paano? Dahan-dahan dito. Phillips screw. Okay. Guys, hindi ko na i-skip para makita nyo na rin kung paano mag-build. Hindi naman siya ganun guys, hindi siya ganun hirap. Easy lang. Easy lang guys. Hindi lang pahirapan yung sarili mo. Ayan. Since meron akong ginawa kanina. And ito lang pala yung pinagkaiba nito guys. Wala siyang mga paglagyan ng ganito na butas. Unlike dun sa aluminum frame na meron talaga na naka-allocate na paglalagyan ng mga screw. So dito, ito adjustable siya. Kahit saan mo siya pwedeng butasan. So gamit ka lang ng ganito ng hindi ko alam kung anong tawag dito, yung self-made screw. I'm not sure kung tama ba 'yan. Basta ito yung kaya niyang bumaon sa kahoy. Then next. Yes. Huwag masyadong guys, huwag masyadong madiin. Baka mag-crack yung board. Okay lang yung guys, yung hindi siya malalaglag kahit na mag-shake. Okay na yan, support niya. And then next is yung power supply. Alright. So ito pala yung ko guys, yung sa likod niya. Hindi ko lang kung nakikita nyo. So ito yung 24 pin and hindi 16 pin, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, tama ba? Basta dito yung guys, yung sa motherboard nya. Then merong kayong nakikita rito na dalawang 8 pin, which is ito yung pang CPU. And then the rest is yung the rest are yung 6 pin na PCIe, which is yung dulo nya, yun yung dual 8 pin guys. And then mga pang SATA and Molex. So yan. So ang unang gagawin natin guys, ilalagay CPU. So ito yan guys. Kung nakikita nyo na yung may nakahiwalay dito na 4+4, ito yung ilalagay nyo sa motherboard. And then yung may nakalagay dito na na 8 pin din na buo siya, na walang hindi siya katulad na 4+4 o 6+2 na magkahiwalay. Yun yung ito dapat ang piliin nyo, yung hindi siya magkahiwalay na yun yung pupunta sa PSU na sasaksak natin. So dito siya. And 6+2. Yan. Ayan. Yan. Make sure na naka siya guys, na swap. And then next is yung sa motherboard.
Of course, napaka-obvious naman guys kung ano yung gagamitin nyo sa motherboard. Palagi ito yung yung nakahiwalay, yung may magkahiwalay. So ito yung kakabit natin sa sa PSU, yung magkahiwalay. And then itong 24 pin na magkakadikit. Ito yung dedirekta sa motherboard. And so ito siya. 10 pin. Alright. So yun. So sa pag narinig nyong nag-click, automatic na yun guys na fit na siya. Next is yung laging mga nagtatanong, yung mga dito sila laging nalilito. Meron tayong kwan dito guys na PCIe. Hindi siya 8 pin, it's 6 pin siya. Pero I'm not sure kung bakit 6 pin lang to, pero kaya niyang mag-handle to ng around 230. Yung kapag 8 pin naman siya, guys, yung ilalagay natin sa PSU, ang pagkakalam ko around 270 to 280 watts ang kaya niyang i-handle sa 8 pin. Pero dito sa 6 pin, ang alam ko nasa 240, 250. Yun yung kaya niyang i-handle. And so ilalagay natin dito sa gilid yung may nakalagay dito na mark na may 6 pin PCIe, which is 4 lang siya na slot. So dito siya. Dito natin siya lagay. Alright. And then next guys, since dito rin kayo na nalilito, meron siyang dalawang 8 pin guys. Ngayon, ang lagi kong nare-receive na tanong ay natanong kung itong dalawang pin na ba to, kung pwede ko ba silang gamitin sa dalawang GPU. Kumbaga, isang GPU dito, tsaka isang GPU dito. Guys, lagi namin sinasabi, siguro hindi nyo lang din na nababasa or hindi nyo na backread since flood message tayo kapag may mga topic hindi nyo siguro napapansin, which is naintindihan ko rin yun. Ulitin namin na each cable per cable guys is equivalent of lang siya, good for 1 GPU lang siya. 1 GPU lang. For example, kung gagamit ka ng mga RX 580, yung mga yan, mga 5660, RX 570, yan, RX 580, ano pa ba? 5660, yung mga yan. Alam ko yung 5660 nasa single 8 pin and 6 pin. So, pero ang sinasabi ko ngayon guys, yung single na 8 pin lang. Ano pa ba yung 1660 Ti, 1660 Super. Yes, low power usage sila, pero for your safety na lang guys, na much better na each cable isang 8 pin ilalagay mo sa GPU, then yung isa naman is ilalagay mo sa riser. And gagamit tayo ng adapter since maiksi siya, hindi siya aabot. So gagamit tayo ng adapter guys. And usually itong adapter na to, like I said, na free lang ton sa box ng XFX. So yun kagandahan nun. Pero kung wala kang ganito guys, yung lagi din namin sinasabi, or check mo sa Discord yung nasa cables, meron kami dun na image kung ano yung tsura nung kailangan yung bilhin, which is yung 8 pin adapter siya guys hindi siya cable na ganito. Okay, hindi siya ganun, hindi siya mahaba. Iba to, galing sa mga galing sa PSU. Okay, ngayon ang sinasabi naming adapter or splitter, ito yung maiksi lang. Kumbaga, lang siya, extension cable lang siya. And then, ang bibilhin nyo, guys,
i-visualize nyo na lang, hindi siya ganito na 8 pin tapos may 6 pin, hindi siya. I-visualize nyo na ito, ito yung isasaksakan mo ng ng 8 pin na same ganito na female type. Hindi ganito male type yung ganito guys, yung meron siyang pin na patusok kaya male. Tapos ito naman yung female. So dapat ang bibilin mo guys na 8 pin to dual 8 pin. Yung dito niya 8 pin, then meron siyang dual 8 pin na male type. Na-gets nyo guys? Para yung isang 8 pin, doon mo siya isasalpak. And pero dito sa situation natin ngayon, dahil hindi ganun yung cable natin, ang ginagawa ko minsan, itong pinaka main na cable niya, itong pinaka main na cable na to, dito ko sinasaksak yung 6 pin na female. Dito siya, lalagay ko siya dito. Yan. And then meron na akong 8 pin, di ba? So ito na yung sasaksak ko sa sa GPU. Since hindi naman siya separated na 6+2. Solid siya na 8 pin lang. So ito yung i-direct ko sa GPU. And then itong isa naman, since pwede mo siyang ihiwalay, ito yung ilalagay ko sa riser guys, since aabot na siya. And that's it. Ikabit na natin itong PSU. Cute nitong frame na to Parang lang pwede mong bitbitin sa tropang bahay nila. Gaan And then meron akong ginawa dito guys na improvise na panglock lang para hindi mag-shake yung PSU. So ginamit ko lang to, yung nakita ko lang dyan sa gilid. Pwedeng panlock sa kanya. And then ang gawin natin is kailangan natin siya i-lock. Since mahigpit siya. Okay. Yan. Mahigpit na siya. So kahit na mag-shake siya guys, hindi siya malalaglag. Tibay ito guys. Next, ang gagawin natin is ilalagay na natin itong PSU cable, which is dito siya. Dito ko siya ilalagay. Normally, ang PSU cable is meron siya nakalagay na 8X12V. Mostly dito siya lagi na nakalagay, nakapwesto. And katabi niya lagi mismo yung yung sa CPU. And siya lang naman kahit i-check mo naman sa lahat ng mga motherboard, nag-iisa lang naman ang 8 pin na pang CPU. Kaya hindi ka dun malilito guys. The rest na mga pin is like mga Molex. Since itong akin wala siyang Molex. I'm not sure kung bakit wala. Siguro dahil dun sa main chipset ng Asus G270, naka-direct siya sa motherboard ng pang power, which is good na rin siya para hindi gumamit ng mga ibang cable. So ilalagay na natin and flick lang siya. Wait lang natin. Yun, tumunog na siya. Click. Ingat lang guys huwag masyadong madiin. Baka mabali. Next is yung sa okay na yung sa
PSU. Then guys, ilalagay na rin itong 24 pin. So dito ilagay natin siya. And paano ba gagawin dito? Ay, ayusin lang natin yung mga cable management natin para hindi ganun kagulo. Yan. Yan. Ipit natin. Hindi naman masira yan. Yan. Ipit natin. Paikutin pa natin ulit. Abot kaya? Yata abot Hindi siya abot guys. Siguro kapag binaligtad ko siya, pwede. Sige, okay na lang ganyan. And then, ilagyan na natin to. Saksak na natin. Oops, dahan-dahan lang. Yun. So, nag-fit na siya. And that's it. Very easy. Simply as that. Next guys, si GPU. Ang ating baby. Ooh. XFX RX 580. Ngayon to. Ang ganda kasi nito guys, sa XFX ko nga pala, meron siyang dual BIOS. Yung dito sa gilid niya, yan ko lang kung nakikita ninyo. Itong, meron siyang switch BIOS na pwede sa silent or OC. Which is pang, pang mining. Para ma-boost yung, para ma-overclock siya. And ito yung nagbibigay kung bakit kaya kong na-achieve yung 28 megahash guys, ay yung 32 megahash guys, almost 33. And then riser, of course, kailangan natin to. So paano ba siya ikabit? So ilagay mo na siya dito. Itong kawit na to, mostly ito yung lagi yung magkasama. So ipupush mo lang siya. Salpak. Makikita mo naman guys na may hiwa dito. Meron siyang hiwa dito. And merong hiwa rin dito. Same like sa motherboard. So, yan. Sasaksak mo siya. Yun. And then, merong lock dito. Lock mo siya. Okay na yan. And then, what we need to do guys is isasalpak na natin tong tong GPU dito. Siguro dito siya. Dito sa unahan. Yan. Ganyan siya. So, i-lock na natin. Yan. Pantay ba? Tabingi. So, yan. Fit na siya. Straight na guys. Next is yung cable natin. Ito na guys. Ito yung lalagay natin sa GPU. And then yung 6 pin, ito yung lalagay natin sa riser. Okay. Next is salpak na natin tong si 8 pin ng GPU. Okay. That's it guys. Ito pa sa USB, which is kung ilalagay natin yung sa ko-connect natin sa PCI slot. So dito sa gilid. Yan. Paano ko siya ginawa? Of course. Yan lang siya. So, dito ko siya nilagay. Kung saan natin go-connect yung sa PCIe. Then, baliktarin natin.
So, next, up to you guys kung saan mo siya ilalagay. Pero normally, nilalagay siya dito. Ito kasi yung count as 1. Kung, kung, ano, nagmimina na kayo, minsan nalilito kayo kung saan ba yung GPU 1, GPU 2, minsan may nalabas na GPU 0. Ang GPU 0 guys, ito siya lagi. Pero sa mining board na to, it's any slot pwede since wala naman siyang Molex. And dito ko siya ilalagay sa may M.2 port. And yan. Madali lang din naman siya tandaan kung saan banda. Itong kwan na to, itong straight na to, lagi siyang paharap dito. So, lagyan natin yan dyan. And then, that's it guys. Very simple. Sobrang easy. Ang dali. Diba? And then, what we need to do is bitbitin natin to dito sa gilid muna. And then, let's download yung yung image ng HiveOS. And then, paano natin siya gagawin? Hindi ko pa pala nalagay itong guys. Itong power cable ng peso. Okay, nalagay na. And then guys, ang gawin mo, kunin mo itong USB na binili mo or SSD. And then, kung wala ka palang guys, kunwari, for example, meron kang nabili, SSD. And paano mo siya ikakabit kung pang laptop? Ang gawin mo guys, ang bilihin mo is yung SATA adapter, which ipapakita ko sa inyo. Google.com. Okay. Google.com. So, SATA adapter. And saan ba usually ang SATA adapter? Ito. Yan. Wait lang guys ha. Ngayon na yung signal eh. Yan. Yung ganito guys, ito yung ilalagay mo sa sa SATA, and then itong USB na to, yun yung ilalagay mo sa USB port ng laptop mo or computer mo. And then tapos na tayo dyan. Next, para makapagsimula ka sa HiveOS, first kailangan mo kailangan mo pumunta sa HiveOS website. I'm not sure kung nakikita nyo guys. So ayan, the HiveOS farm or HiveOS lang guys. I-search mo sa Google HiveOS. So dito ka mapupunta sa site na to, website niya. And then kung wala kang account guys, kailangan mo lang click yung register, and then sobrang dali lang niya, register ka na. And once meron ka ng guys, may account ka na, log in, and then pagkatapos mo login, dito ka mapupunta sa mismong dashboard ng ng HiveOS. And then siguro may mga ibang nalilito rito kung paano ba siya gamitin. First, mag-create ka muna, pumunta ka dito sa mismong positive sign na to, and mag-create ka ng new farm. Ibig sabihin ng new farm guys, like sa akin, meron na kasi akong existing na farm. Kumbaga, i-visualize nyo lang siya guys na na parang lupa mo siya, para madali ko lang ma-explain. It's a farm, kaya nga nasabi rin din na na mining farm. And then meron ka dito ng mga workers like mga GPUs na dyan sila nagtatrabaho, and dyan sila nakalagay. Kaya nga farm siya, yung siguro yun yung tawag nila. And then let's proceed guys.
click mo yun, choose create new farm, and then ilalagay mo na lang kung ano yung farm mo, kung anong pangalan, or let's say testing farm, testing mining farm. That's it. And then dito, time zone, automatically na naman to kung ma-detect naman nila kung saan ka, kung anong place ka. And then kung hindi naman, kung mali, pili mo kung nasa Pinas ka. And then naka-default to lagi na naka-on. Medyo malabo ata. Ayan. Naka-default siya, guys. And then click mo lang siyang save. Boom, wala. So automatically meron ka ng na-create na farm. Paano mo siya makikita? Click mo ulit yung HiveOS. And then, di ba? Meron ka ng dalawang HiveOS farm. So, pumunta ka dito sa ginawa mo na farm. And then, dito ka pupunta, guys, sa workers. And no workers found, lalabas. And you can add one. So, click mo yung add one. And then, lalabas dito na add new worker. So, mamimili ka rito, guys, kung GPU ba or ASIC. Of course, GPU miner tayo. So, pipili mo si GPU. And kulay green si GPU and blue si ASIC. So, i-click mo lang siya dito sa gilid and magiging green color siya. Pasensya na, guys, medyo malabo. Sorry. And then, papangalanan mo na, guys, kung so, up to you. Like XFX RX 580. Yun yung pangalan ng worker ko. And then sa password, guys, click mo lang tong arrow na to, itong circle na to. Magki-create siya ng random na password. And hindi mo siya kailangan lagyan. Since gagawan din naman siya mamaya ng file copy para naka-save siya. So click mo lang siya. Yan. And then tag, yung ibig sabihin ng tag, guys, ito up to you kung anong color yung mga GPUs mo, like kunwari si RX 580. Si RX 580 is or AMD cards is color red, or usually color red naman siya pero gawin natin siyang color yellow. Yan. Then add. And then description, up to you kung ano yung gagawin mo na anong lalagay, na saan mo siya imimina, or anong farm, or anong wallet na gagamitin, or let's say RX slash or PH PM, which stand for Phoenix Miner slash sex. Yun yung yung wallet ko, para matatanda mo siya, guys, kung ano yung description niya. And then click add. And then lalabas dito, guys, na magpa-pop up sa'yo, guys, yung dito na site na kailangan mo i-download yung yung HiveOS image, which click mo lang siya, download. Click mo siya, download. And then meron dito, guys, installation guide na mimili. Of course, hindi mo pipiliin sa ASIC, hindi mo rin pipiliin sila Flash Utility, Beta, or AMD. So stick ka lang sa GPU. Usually sa Beta image, pwede mo siyang piliin kung let's say may mga bago ka na GPUs like 3080, 3090. Better sa Beta image ka kasi mas updated siya, pero hindi siya ganun ka-stable. Pero kung mga GPUs, mga old na, mga lower like
20 series, hindi siya 30 series, 20 series siya. And like sa AMD, mga Navi cards like 57XT. So better dito ka na lang pumunta sa GPU. And then kung may AMD AMD Vega like 56, Vega 56 or Vega 64, so dito naman yung pipiliin mo. Hindi ka pwedeng pumunta dyan. Dahil meron siya lang naka-allocate na separate na image. Kasi nakalagay dito, this image works with AMD Vega only. Will not work with RX cards. Which is yun yung mga gamit natin, RX 500 series. And then, guys, click mo to, zip. And then, magpa-pop up yung yung download list natin. And sobrang tagal nito, guys. Maybe half an hour. Depends of your internet speed. So, ang gagawin ko dyan, guys, since meron naman na ako na download kanina, post mo na lang yan. Cancel ko na to. So, dinownload ko na rin kasi, guys. And then, gawin natin, itong USB natin, isasalpak na natin. Salpak natin siya. Wait tayo mag-read. Ayan. Okay. After nun, guys, is once na i-connect mo na yung USB mo and nag-appear na siya dito, so itabi mo lang siya, minimize mo lang, and then once na natapos na yung HiveOS image, ang kailangan mong gawin is kailangan na nating i-burn yung yung image sa flash drive natin, either SSD or USB. Then makikita mo dito right or taas mo konti, and then meron dito sa below ng sa GPU, read about how to write image. So i-click mo lang siya. So dito ka mapupunta, guys, which is sa ibaba lang naman siya. Ayan. So si Etcher yung yung pinaka-recommended ng HiveOS. Pero pwede mo rin naman gamitin si Rufus. Si Rufus yung ginamit natin na pang burn ng image sa SSD natin sa Windows. Pero since si HiveOS ang recommended niya si Etcher, so i-download mo lang si Etcher, click mo lang 'yun. And then dito ka mapupunta sa ng site ng Balena Etcher. And i-click mo lang siya, guys. Up to you kung meron kang Mac OS. That's it. So ang lagi mo lang guys, click mo lang yan si download for Windows, which ito yung pinaka niya default. So click mo lang siya, and once na guys na open mo na siya, ay na download mo na si Balena Etcher. So i-click mo si Balena Etcher, open mo siya, i-run mo. Next, ang gawin natin is dito siya, ganyan yung magpa-pop up, and then choose mo yung flash from file, and then saan ba yung downloads? Na-delete ko na ata yung na-delete ko na ata yung files ko. Or for example, yun na yung yung image file. Let's say ito lang siya. Ang gawin natin, select mo lang siya, guys. Okay? Ayaw niya. Hindi yata pwede.
Hindi siya pwede. Na-delete ko pala yung ano guys, yung image file ni Restore. Okay. Yan. Open. So, ganun siya guys. Nalagay mo na in-example ko lang kasi na-delete ko pala lahat yung mga files. Nagbura ko kanina. And then, ulitin natin. So, ulitin mo yung yung flash from file, and then piliin mo yung dinownload mo na image ng HiveOS, which is yung dinownload mo dito guys. Yung dinownload mo dito na sa dito. Click mo tong zip. 'Di ba? Once na na-click mo 'yan, and natapos siya. So, pinili mo siya. Click mo, open. And then, select target. And lalabas dito kung ano yung mga available na hard drive, flash drive. And then, since ang gamit natin yung USB, and click mo lang siya, choose, and select. And then, flash. Click mo lang yung flash and wait mo lang siya matapos guys. So, skip na natin yan dahil na-flash ko naman na. After nun guys, na ma-flash yung image sa USB, yung ma-burn yung image ng ng HiveOS sa USB. Ang next na gagawin mo guys is balik ka sa HiveOS farm. And then nakita mo dito sa download rig configuration for this worker. Download mo lang siya. And then saglit lang na snap, 1 second. Lalabas na siya, mag-appear na dito. And then what you need to do guys is once na na-flash na yung USB, at pag nakita nyo sa dito sa local, sa mismong computer natin, na kung walang nakahalabas na walang nag-appear na HiveOS, ang kailangan mo lang guys, tanggalin mo lang ulit yung USB or SSD, and then ibalik mo lang ulit para ma-read siya ulit. And then once na na-download mo yun, ang kailangan mo guys, pumunta ka sa HiveOS. Ang mangyayari nun, na pangalan niya HiveOS na siya. Like nung sa akin, HiveOS na siya. Hive na yung pangalan ng USB. Default. And then guys, i-hold mo lang siyang ganyan. And then pumunta ka sa dinownload mo na rig configuration, show in folder. And then balik ka dyan, minimize mo yan. And then what you need to do guys is i-drag mo siya papunta dun sa kay HiveOS. Okay? Paano ko inulit? Ayan. Drag mo lang. Click and drag. Ayan. After mo madrag guys, so andito na siya sa mismong files ng HiveOS. Meron dito na rig configuration. Yan, config file. Okay? Meron ding isa dito na example na rig config example. Binura ko na siya. It will up to you kung buburin mo siya. It's an optional, pero sa akin binura ko na lang. Since example lang din naman siya. And then close mo. After nun, i-remove mo na si USB. Ayun. And then guys, meron na tayong since meron na tayong HiveOS na nakalagay sa USB. Next na gagawin natin is paandarin na natin yung rig natin. So, isa lalagay dito. Ko-connect ko lang tong connect natin USB.
Okay. And then, since wala akong internet, so ilalagay na natin tong Ethernet cable. And nga pala, suggestion ko kung bibili kayo ng Ethernet cable guys, Cat7 yung bilhin nyo. Normally, ang mga nabibili is Cat6 or Cat5. Much better na lang Cat7, yung mas bago. And maganda siya na ng signal guys, yung stability ng connection mas okay compare dun sa mga Cat5 or Cat6. And yun yung mas suggestion ko guys. Next, once na nailagay mo, so paandarin mo na yung guys. Paandarin mo na tong mining ring. Okay. Sets on. Alright. Ito na siya. Yan. So, may auto on na pala siya. Na-change bias ko na kasi siya guys. Pero once na guys, na hindi siya naka-auto na on, ang gawin mo lang guys, kahit na wala kang on and off na button na pangsindi sa GPUs, ang gawin mo lang guys ito, Phillips screw. And then hanapin mo yung guys, hanapin mo yung pagsasaksakan ng ng mga on and off cable. So dito siya, may makikita ka dito na dito sa gilid may power PWR, and then isaksak mo lang yung guys, ipagdikitin mo lang, ipagtabi mo siya. Kung hindi mo mahanap, hanapin mo na lang kung saan banda, and mag-automatic na lang na magsisindi yung guys. And hindi mo na kailangan bumili ng yung on and off na cable, sayang lang yung pera. Yun lang yung isang tip ko guys. Same lang din naman. And then ayan, maandar na siya. So what we need to do guys, balik tayo ulit dito sa sa laptop. Since dito natin siya i-remove, close na natin yan. Ang next na gagawin mo guys is flight sheet. Ang next na gawin mo guys, itong wallet page. Wag si flight sheet muna. So click ka sa sa wallet. And since meron ako dito guys na yung na-create ko na, example ko lang kung paano mag-create. So mag-create ka, kung of course kung ano yung imimina mo. Paano ko ginawa yon? Is pumunta ka sa ulitin natin. So balik tayo sa homepage. Yan. Back to zero tayo. Yan. So balik ka sa HiveOS, login mo yung account mo, and then balik ka dun sa ginawa mong mining farm. And then lalabas dito guys yung pangalan ng mo, ng mga GPUs mo, which is yung ginawa natin, XFX RX 580. And then offline siya. I'm not sure kung bakit, pero i-refresh mo lang siya. It takes time siya guys, minsan naglolo ko, minsan. And ang gawin mo dyan guys, habang hinihintay mo na ma-read yung internet connection natin, click mo yung RX 580, XFX RX 580, click flight sheet, and then wallet page. Kapag wala ka pang guys, kapag wala ka pang na-set, of course, add wallet, and Ethereum, of course, yung mina natin. And then ilalagay mo yung address mo ng Ethereum address, kung saan mo siya i-send yung namina mo, like sa ginagawa natin sa Windows. And name, up to you kung anong pangalan. Sa akin ang ginagawa ko, kung sa Binance,
Binance Wallet, Ethereum, mga ganon, or Coins Ethereum Wallet, parang ganon, para mas madali matandaan. Then sa source, optional lang siya guys, hindi naman dapat siya kailangan. I don't know kung bakit. And pipiliin mo na lang siya kung saan dito yung yung account mo na guys, na Ethereum wallet. And for example, sa akin is sex.io. Pero kung wala dito yung mo, okay lang kahit mamili ka sa iba. And then save as global wallet. Ibig sabihin nito, save as global wallet, kung sinave mo siya, enable mo siya guys, na ganyan, ang mangyayari nun is lahat ng i-create mo na mga mining farm or rig, automatically guys, na ito yung magiging default mo na choice na wallet. Pwede mo rin siya, which siya yung ginawa ko dun sa ginawa ko na wallet, siya yung global wallet ko. And okay din to sa Save as Global Wallet kung just in case na gagamit ka ng ibang wallet. Bakit? Kung for example, kung may nagpa-manage sa iyo ng mining rig and siguro mas less yung kuryente sa inyo or free, and pwede mo siyang gawin na ganito para separate yung mapupuntahan nung ng wallet mo. Then fetch wallet balance, I don't know kung kailangan to, pero alam ko to, malaman parang updated to kung kung ilan yung laman nung 80 nung nung wallet mo. Pero para sa akin hindi mo naman siya kailangan, kasi pwede mo naman maya't maya natignan yung kung ilan yung ng laman ng wallet mo. After nun, create. And then after nun, ganyan na siya, lalabas na siya dyan. And then flight sheet. Ang flight sheet guys, ito yung like kung sa Windows, kung pipiliin mo si Phoenix Miner, 'di ba meron kang i-edit na ilalagay. So ganun siya guys. So create tayo ng ng wallet natin, ay ng flight sheet natin, kung ano yung piminahin. Ethereum. Of course, yung sa pinili mo kanina, up to you kung maglalagay ka ng bago, pero yan na lang example. And pool, up to you guys kung Hive on pool yung gagamitin mo, which is free. Pero para sa akin, dahil matagal ko nang ginagamit si Ethermine and maganda naman yung experience ko sa kanya, then si Ethermine na lang yung pipiliin ko. Next is pipiliin mo kung saan ka malapit na server, or of course Asia tayo kung nasa Pinas ka, or kung depende kung nasan ka ngayon, kung saan ka nanonood ngayon, kung nasa America ba or nasa Europe ka, then you can choose Europe or US. Then highly suggest guys, i-enable mo tong SSL URLs, which is ito yung pinaka privacy na the best na server. And then pinipili ko si Asia, and then click apply. After nun guys, miner program, kung ano yung pipili mo guys, it's up to you kung ETHMiner, LOL miner, Phoenix miner, Red miner, T-Rex miner, J miner, Nano miner. Will be up to you guys. May nakalagay naman dito kung saan siya pwede, like si ETHMiner, B miner, Phoenix miner, pwede siya sa both AMD and Nvidia. Pero sa Team Red miner, pang AMD lang siya, mga AMD cards. And kung puro ka naman Nvidia, then pwede kang pumunta sa T-Rex miner. G miner din and NB miner, mga mix na dual miner, Nvidia or AMD. And then meron naman dito guys na, for example, meron kang mga na CPU na mataas,
yung spec like mga Ryzen 9, which is pwede ka naman magmina gamit ang CPU, and pwede mong imina si Monero gamit ang CPU mo, and pwede mo siyang piliin, and si SRB miner multi, yung mga yan, and ASIC miner, which is pang ASIC lang siya. Pero sa ngayon gagamitin lang muna natin si Phoenix miner since matagal mo nung ginagamit to. And then up to you guys kung anong pangalan nung coins mo, ay nung flight sheet mo, like para madali mo na lang tandaan anong ginamit mo na pool, like Ethermine, si Ethermine, and Ethermine 2 kasi may sample na sa akin kanina, / Phoenix miner / sex, kung ano yung wallet ko, and then create flight sheet. Alright, and that's it guys. After mo mag-create ng flight sheet, ang gawin mo, pumunta ka sa workers, and then I'm not sure kung bakit pa rin to, kung hindi pa rin siya guys na nag-show yung wifi, ang kailangan mo lang is tanggalin mo lang ulit itong sa bunutin mo lang ulit. Ay, naka-automatic pala ako dito sa isang guys, sa isa kong mining farm. Ayan pala. Kaya pala hindi natin ma-detect guys. Nandito na, naka-connect na pala ako dito sa isa. Pero kung kasi nga dito pala yung ko guys, dito pala dito pala naka-flash yung ko, yung config. Kung natatandaan niyo yung yung config file ng HiveOS. Saan ba yung dinownload natin? Hive. And hindi pala to, sorry. Saan ba yung downloads? Ayan. Kung naalala nyo to guys, di ba tong rig configuration, which is yung may password na random. So ito yung file niya guys na inattach natin dun sa USB, and dun siya nakasave pala. I'm sorry guys, nakalimutan ko. And dito lang siya mag-appear guys. So itong farm lang na to, dito lang siya mag-appear. And after nun, kasi pwede ka naman mag-add dito guys ng mga workers mo, okay lang din naman, wala namang problema, as long as na same lang na image file yung ginamit mo, pwede mong dagdagan dito. Pero once na mo guys, na set mo na yung flight sheet mo, ang gawin mo guys dito is pumunta ka sa ulitin natin, HiveOS, click mo tong farm, and then itong RX 580, click mo lang siya, and then wala, lalabas na siya yung pinaka hash rate natin. Yan kagabi pa yan, stable yung yung dalawa kong GPU, which is around the 30 mega silang dalawa, 31. Pero itong isa 32 since naka-overclock siya. And then kung gusto mong mag-overclock guys, is each GPU, puntahan mo lang to. Click mo lang to, itong GPU na itong parang speed meter na yan. So click mo lang siya. And then dito ka mapupunta. Kung up to you kung ilan yung core clock. Usually sa Polaris mga GPUs like RX 580s,
except sa Navi cards like mga 56XT, 57XT, ang pagkakalam ko times 2 ata yung times 2 ata yung undervolt nila na amount. For example, kung ang core clock nila ay 1,200, so times 2 mo lang ata yun, 2,400 dapat. I'm not sure kung bakit, pero sa mga Navi cards lang yun. Pero sa RX 580, same lang din sa Windows natin na settings. And then core state index, i-leave mo lang yan na default. And then core voltage, same like yun sa doon sa Windows din. Up to you kung ang baseline mo lagi dito guys sa core clock is 1150, 1150. Core voltage is around 850. Memory controller voltage, skip mo lang yan. Then memory clock, up to you. Pwede mong gawing muna to 21 or 2150. Hanapin mo na lang guys yung best settings ng GPU mo. Dagdag bawas ka na lang like plus 5, plus 10 or minus 5, minus 10, gano'n na. Mem state index, i-leave mo lang siya. Next is yung memory voltage. So ito na naman yung niya, yung pinaka baseline niya is 850. Same lang din sa core voltage guys. And fan, up to you kung ilang percent, pero sa akin 100% ko nilalagay. Kahit na mostly ang ginagawa nila like 70% to 80% para tumagal yung lifespan ng fans ng mga GPUs. Pero para sa akin, sobrang mura lang naman ng mga GPUs fans. Mas okay na gusto ko na malamig since pag pumapasok ako walang source of cooling. So yun yung pinaka lang nila, pampalamig. And yun, next is power limit, i-leave mo lang siya. And sa mga RX 580s guys, merong mga boost dito like yung RX boost. So naka-default siya guys na 20. Wala ko nakikita nyo. Yan. Na 20. After nun guys, hit apply mo lang siya. And then nga pala guys, itong applicable na settings lang na to is good for RX 580 lang. And then lahat ng mga GPUs magkakaiba. And once na na-apply mo siya, and yan na, hintay mo lang siya na mag-run, or para makita nyo, or let's say palitan ko lang yung fan para makita nyo yung run. 95%. Apply. And then once na guys, makikita mo dito may AMD OC, which is ina-apply na yung ina-apply niya na yung OC settings na ginawa natin. So just for a couple of seconds or let's say 1 minute, maximum 2 minutes yan, hintay mo lang siya. And then lalabas siya. Yan na, AMD settings applied. So hintayin mo na lang kung dito. So may nakalagay dito guys na fan, which is 95%. And yung watts usage natin is 85 watts. Core is 1200. Core voltage and memory voltage is around 900 and 950. Memory RAM natin is 2230. And yung reference na RX boost nakalagay dito 20. Pwede nyo rin siyang gayahin lahat ng mga naka RX 580. And what else? Ang future nito, what else? So dito guys, makikita mo dito kung ano yung GPUs mo, kung ano rin yung memory mo ng GPU mo, which is sa akin Hynix and brand XFX. And dito guys, kung ano yung gamit nyo na miner program, which is yung Phoenix Miner, and yung version nya
5.5C, which is updated yung gamit natin ngayon na Phoenix Manor. And then meron dito guys na A or I nakalagay. Ibig sabihin ng A is accepted, rejected, invalid, accepted ratio, yung mga ganon. So yung 8, it means white color siya, it means accepted share siya. And then kung meron din naman lalabas dito sa pangalawa na invalid shares, which is ang color niya is pula. And then may nakalagay dito is makikita nyo naman na may accepted ratio kung gaano kataas nung kung ano yung mas mataas, kung mas mataas ba yung accepted shares or mas mataas yung invalid shares. And then next is paano mo naman siya i-remote guys. For example, nasa trabaho ka or gusto mong gamitin sa gusto mong tignan yung like ganyan sa Windows. Ang gawin mo lang guys, pumunta ka dito sa remote. Ito, remote access. Click mo yung remote access and start Hive Shell start. And then meron siyang guys na magraran na command, which is yung Hive Shell. Hintayin mo lang siya. Bisan to guys matagal or minsan mabilis. Ayan, okay na siya. And then click mo lang yung Hive Shell, and then may magpa-pop up sa'yo na isang tawag command din to na site. Click mo lang to, yung site na to. And then guys, lalabas yung yung command na ganito. Merong mga commands dito guys. Up to you na lang kung gusto mo siyang subukan. Pero ang yung ginagamit dito is yung minor para makikita mo yung katulad ng ganito sa Windows. And then type natin small letter guys, wag big letter. Kung capital letter ayaw gumana. So caps lock natin, minor. Example lang to. Di ba? Command not found. So kailangan mo nang lagi small letter. So minor. So that's it. Di ba? So as of now guys, in 20 minutes na nagsimula tayo na binuksan yung RX 580, and meron na agad ako na 10 shares, which is okay na, bilis. So kumbaga parang every 2 minutes meron akong 1 per share. And sa mga iba pa pala na hindi kabisado kung paano magbasa ng mga shares, itong nakikita nyo guys na May 10, meron dito na yung Ethereum speed. Ethereum speed is 32.8, almost 33 nga pala yung megahash ng ng mga GPUs ko. And then meron dito sa unahan, ito yung accepted shares. Yung nasa gitna guys is yung stale shares. Stale shares, ito yung kapag mabagal yung internet connection mo, maybe ang problema yung service provider mo, or yung pangalawa yung cable Ethernet cable na gamit mo. Like yung sa akin na sinasabi ko, bumili na lang kayo ng Cat7 kung merong Cat7 na model ng Ethernet cable. Wag Cat7 kasi old na yun mga wirings. And then next dito yung pangatlo guys na na 0. Ito naman yung invalid shares, which ito yung mga hindi pumapasok na mga shares sa'yo, mga na-found mong shares. Ibig sabihin nun, ang normally na guys na reason kung bakit nagkakaroon ng invalid shares is una, overclock settings yung yung GPUs mo. Pangalawa, minsan may random strange, minsan anong problema, kailangan mo rin siyang i-restart. Minsan may ganong scenario. Pero ang normally na nangyayari nun kaya merong invalid shares is yung overclock siya or over undervolt, which is hindi siya applicable dun sa settings na ginawa mo. So ang gawin mo lang nun is i-adjust mo lang yung settings guys. Ganun lang kasimple.
And that's it guys. Sana na ano guys na ano kayo na liwanagan kayo kung paano mag-build ng mining rig gamit yung HiveOS, which is very friendly user siya. Nga pala meron din palang HiveOS application ng HiveOS, which is pwede mo siyang i-remote kapag nasa trabaho ka, as long as meron ka internet connection guys. Pwede mo rin siyang i-underclock, i-undervolt, and makita, pwede mo siyang i-set din yung command habang nasa trabaho ka guys. Ito yung kagandahan sa HiveOS compare dun sa Windows. Sa Windows, pwede mong, ang kailangan mong gawin is gamit ka ng remote application like TeamViewer, Anydesk, yan. TeamViewer yung ginagamit ko guys na application para i-remote ko yung mga mining rig ko na Windows. And then ano pa ba? Ganun lang guys. Yun lang. Wala naman na akong na siguro na sagot ko naman ng mga katanungan nyo. And sana may natutunan kayo dun sa simpleng build natin sa old school wood type frame natin. And pwede nyo tong gayahin guys. Pwede. Oh, I like this. Sobrang lamig ng XFX. Grabe ganda. 32 mega hash rate. 32.8 without yung kagandahan ng XFX eh. And nga pala guys, congrats nga pala sa papakita ko lang yung price ni Bitcoin. Congrats nga pala sa mga may Bitcoin. 45 guys, 45,000 all time high na naman si Bitcoin. And I think ang reason nito is dahil sa pagbili ni Elon Musk, is founder ng Tesla. And good side to sa mga merong cryptocurrency investment. Ibig sabihin lang nito is mas na-adapt na ng mga ibang tao yung cryptocurrency. Mas nagiging mas well known na siya, and para sa akin ito yung gamitin natin na i-take advantage natin to na habang malakas din yung sa mining. And para sa akin mas gusto kong magmina kay Ethereum dahil altcoin siya, and mas mataas yung itataas niya compare pa sa Bitcoin. I'm not a financial advice, pero kung ibabase mo lang dun sa history ng Ethereum versus dun sa Bitcoin, kahit na maging 200 pa si Bitcoin or 400 si Bitcoin, ang fold lang niya, ang times lang niya is around mga 5 times or 10 times lang. Compare dun kay Ethereum na ang kaya niyang itaas niya is mga almost 15 to 20k. Kung kung marunong kayo gumamit ng chart sa trading. And that's it guys. Naka lang din pala tayo, naka 1 hour. Saglit lang guys. Ewan ko lang sa iba kung baka tatagalan sila. Sa una, dati nung nag-uumpisa ako, ang oras ko dati, minsan 2-3 hours para lang mabuko yung isang mining rig. Pero sa ngayon, dahil confident na ako, sobrang nadadalian na ako, kayang-kaya ko na siyang gawin within half an hour, less than 20, kayang-kaya ko siyang buuin. Matagal lang ngayon dahil gumagawa ako ng video, pero kayang-kaya ko siyang bilisan. And that's it guys. Sana may natutunan kayo. And pasensya na pala kayo kung hindi agad ako nakapag-reply sa mga messages nyo, sa mga Facebook, sa Messenger, Discord. And may trabaho tayo lagi, 12 hours every day. And alam nyo naman na pauwi na ako, kaya trabahong marangal na tayo guys, diba? And di ko na patatagalin guys, ko na tong video. And stay safe guys, happy mining, and peace out.